Sa ibang balita naman tayo mga kabombo, itong dating police colonel na si Royina Garma at dati ring namuno ng Philippine Charity Sweepstakes Office, maaari daw maging state witness sa International Criminal Court laban kay former President Rodrigo Duterte kung isisiwalat ng buo yung mga pangalan at yung iba pa na mas guilty kaysa sa kanya. At ang Department of Justice ay tinitiyak din ang kaligtasan ni Garma sa pagharap bilang testigo laban sa dating presidente. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Department of Justice na posibleng maging state witness si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager at retired Police Colonel Rohina Garma sa International Criminal Court. Giyot kasi ni Justice Assistant Secretary Miko Clavano na ang posibilidad na siya'y gawing state witness laban kay former President Rodrigo Roa Duterte sa kinakarap nitong kaso ay kanilaan niyang hindi isinasantabi. Ito'y dahil sa maaaring kunin at gawing state witness ng kagurana si Garma, ngunit sa ilang kondisyon kinakailangan pa muna nitong sundin. Ayon kay Justice Spokesperson Clavano, dapat ibahagi at ilatag ng dating opisyal ang mga impormasyon kanyang nalalaman hinggil sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Dagdag pa niya, kailangan mapatunayan na hindi most guilty si Garma sa kanyang pagkakasangkot sa naturang drug war ng dating Pangulo. Ito raw kasi ang isa sa mga requirements upang kunin at gawing state witness ang isang individual bago ma-discharge mula sa kasong kinasasangkutan. Of course, there is always that possibility. Kaya lang po, kailangan muna niyang ilatag yung information sa atin ng maganda, no? There has to be somebody who is more guilty than her in the case dahil isa po yan sa mga requirements bilang para ma-discharge as a state witness. The person who is discharged as a state witness, hindi po pwede siya ang most guilty sa kaso. Samantala, ibinahagi pa ni Justice Assistant Secretary Miko Clavano na kalakip rin ito na dapat ilantad ni Garma ang ilan pang mga pangalan na sasangkot sa naturang kaso. Anyaya, para maikonsidera o isailalim siya sa Witness Protection Program ng Kaguruan, dapat niyang isiwalat ang mga individual na mas guilty umano kaysa sa kanya. Sa pamamagitan raw ng pagbabahagi nito ng mga personalidad na may direktang kaugnayan sa kaso ay mas lalakas ang tsansang kunin si Garma bilang state witness. So hanggat hindi po siya maglatag ng mga pangalan na mas guilty sa kanya, yung mga umutos sa kanya ng mga ganitong bagay, we cannot consider her as a state witness yet. However, if the time comes at meron po siyang masabing mga pangalan na mas malaki sa kanya and who have more of a direct involvement here, then it is possible to consider her for witness protection and state witness. Kaugnay pa rito, pagtitiyak naman ni Justice Spokesperson Clavano na sasiguraduhin muna ng kaguran ang kaligtasan ni Garma. Kasabay ng pagtayo nito bilang testigo laban sa dating Pangulo, sisikapin anya raw ng Department of Justice na mapanatiling ligtas ito sa anumang kapamahakan. Paliwanag niya ay obligasyon ng kaguran sa International Criminal Court ang kaligtasan ng mga testigo kaugnay sa war on drugs. Tinitigan po natin yung kaligtasan ni former Colonel Garma, which is our obligation to the ICC in terms of this case. Mula sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Bast Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.